Kahardin, magandang araw. Welcome to June's Home Gardening. In this video, isishare ko po sa inyo ang aking tanim na mustasa. Isang simpleng pagtatanim ng mustasa. Isang simpleng video. So panoorin niyo po hanggang dulo. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel tungkol po sa pagtatanim, ilang mga garden tips and techniques. So please subscribe and stay tuned. Ito po yung itatanim ko, mustasa, dito sa bakante, tabi ng pechay. Ang gagawin ko dito ay direct seed, direct sowing na, hindi ko na ipupunla. Gaya po ng sinabi ko, ito po ay direct sowing. Bawat butas po nilagyan ko ng more or less mga 5 buto. So dinamihan ko na. After a few days, tumubo na po. Ito marami. Ito rin marami. Pero dito wala. Dito isa lang, isa. So ililipat ko na lang yung iba, yung marami. Ililipat ko dito. Ito na po yung aking mustasa. Nung nakaraan isa lang to may tumubo na po. Dito may tumubo na rin. Ito nilipat ko galing dun sa marami. Ito may tumubo na rin iba. So hindi na sila nag-iisa, may mga bagong tumubo. Ito tinransplant ko rin galing dun sa marami. So okay na yan, hindi ko nagagalawin dahil magagalaw pa ang ugat nila. Ang gagawin ko ngayon ay magdidilig na lang ako ng FPJ, fermented plant juice. Kung nais nyo pong gumawa ng FPJ, meron po akong video sa aking channel, panoorin nyo. Maglalagay din po ako ng link sa ibabaw. So balikan nyo na lang after ng video. Ang mustasa po ay nangangailangan ng sunlight. Kaya kung kayo'y magtatanim ng mustasa, itanim nyo po sa lugar na naaarawan at least 5 hours. Kapag mga leafy vegetable, matakaw po yan sa mga nitrogen. Kaya't naglagay ako ng cow manure, ikinalat ko sa ibabaw ng lupa. Ang lalaki na po ng aking mustasa. Ganyan natin mga nalaglag na dahon ng avocado. Yan oh, lampas na sa 1 dangkal. Ang bilis lumaki. Nagdidilig din po ako ng hugas bigas 3 times a week kung ako ay magdilig ng hugas bigas. Diligan po natin ang ating mustasa 1 to 2 times a day. Huwag po nating hayaang matuyo ang lupa ng ating mga mustasa. Kapag napabayaan po natin sa pagdidilig ang mustasa, malalanta at sasayad ang dahon
ng mga mustasa sa lupa at ito'y masisira. Masasayang po ang mga dahon ng ating mustasa. Maaring hindi sila makarecover at sila po ay mamatay. Kaya't napaka-importante po ng pagdidilig sa pagtatanim ng mustasa. Tungkol naman po sa mga insekto, peste, ugaliin po natin na bisitahin regularly ang ating mga tanim. Kapag napansin po natin na may mga sira ang mga dahon ng ating mustasa, mag-spray na po agad ng insecticide, pesticide, at ang oras po ng pag-spray ay sa gabi. I hope you enjoyed watching the video. Maaari po kayong mag-like and share nyo na rin sa mga social media nyo. Maaari din po kayong mag-comment sa ibaba. Huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you for watching. Again, this is June saying happy gardening.